Sinalubong na tayo kaagad ng matinding snow, mga kapatid, ano? Ayan, o. Ano naman yan? Nire-report ni Garmin tsaka ni Google na meron daw aksidente up ahead. Sa lalabasan ko, may nakaharang na truck. Ayan. Minsan hindi sila nag-iisip eh. They don't care, no? Kung maharangan yung mga lalabas na truck, no? Ayan. Kahit anong gawin ko ditong buwelo, hindi ako makakalabas dyan. Eh kung sala ulo ko, gigisingin ko yan. Ito, pabalik na tayo ng Winnipeg, ano? 2 days na biyahe pa to, no? Kasi 2,100 kilometers away tayo sa Winnipeg. So 2 araw na biyahe yan. Saturday night nandun na tayo. Makapag-edit na ako ng mga videos, ano, para meron akong ma-i-upload at mapanood kayo, mga kapatid, ano. Pagpasensyaan nyo na ako kung medyo wala akong na-i-upload ngayon kasi nung nagbakasyon ako medyo na busy, ano, at hindi ako makapag-edit. So pag uwi ko nitong weekend na to, mag-edit ako at mag-upload ako ng sunod-sunod. So pinaplano ko pa kung saan ako pwedeng mag-stop, hopefully sa truck stop, ano, diyan sa en route eh meron pang bakante, no, na pwede akong may space pa. Meron akong madadaanan na en route na 3. So pipiliin ko na lang kung alin dyan ako magpapahinga. Tingnan natin. Kasi sa tingin ko kaya naman to ng 2 araw eh. Nandito naman na ako sa ano eh. Kaya kong drive hanggang dyan sa may Cambridge, lampas pa dyan. Let's see kung kaya kong umabot ng 400, Highway 400. May 2 en route doon na madadaanan ako. Ang inaalala ko lang kasi baka wala ng space kasi alas 9:30 na ng gabi. Pagka mga ganitong oras, may pahirapan ng ano, makakuha ng space, no? Pero dito may isang rest area after Cedar Creek, no, na rest area meron dyan. Kaya lang mga ano yun, tingin ko mga 100 kilometers ang layo dito. Grabe, oh, lakas ng hangin dito sa part na to. So magkita-kita tayo, mga kapatid, doon sa rest area, no, kung saan man ako aabutin ng oras ko. Meron akong 3 hours. Sa tingin ko kaya ko namang umabot ng Highway 400, ano. So tignan natin, doon tayo magkita-kita mamaya-maya lang. Good morning, mga kapatid, good morning. Sinalubong na tayo kaagad ng matinding snow, mga kapatid, ano. Ayan, o. Ano naman yan? Agang snow, ano. Yan ang ating kinakaharap ngayon dito. Nandito pa lang tayo sa may, ano, Barrie, Ontario, Highway 11, no. Pero ganito nakatindi yung snow, ano. Ay, nako. Matatagalan tayo nito.
merong ano eh, storm surge ng snow dito sa Ontario. So kagabi hindi na ako nakapag-video dahil yung pinag-parkingan ko bawal nga doon kasi pero wala na akong choice kasi kung aalis ako dun sa rest area na pinagstayan ko kagabi maaalanganin ako sa sa susunod na rest area, baka puno din. So ang ginawa ko gumilid na lang ako dun sa sa isang sa gilid mismo nung daanan ng doon naman sa loob ng truck stop na enough lang na makakadaan yung mga truck. Nagwo-worry ako na baka mamaya paggising ko may nakaipit na ticket dito sa side mirror ko, pero wala naman. Salamat. And kanina lang maayos-ayos pa yung daan then pagpasok ko dito sa may pagkalampas ng Barrie sa Highway 11 ito na ang tumambad sa atin. Malupit na na snow. So yun ang kinakaharap natin dito sa Canada, mga kapatid. Kapag nandito na kayo, yung mga papunta pa lang ganito katindi ang winter time kapag nag-snow. Ganyan ang weather condition dito. Napaka harsh mamaya-maya lang mag-stop tayo lilinisin natin yung likod niyan. Natin, meron pa naman tayo isang oras na pwedeng mag-drive. Kasi kung makikita nyo yung nasa harapan ko, medyo malayo ang ang view diyan sa video, pero pagka in real na gamit mo ang mata mo, malapit lang yung sasakyan na yan na sinusundan ko. Mga 50, hindi. Siguro mga 50 meters, or less. May kotse sa harapan ko. Pero ayan hindi na halos siya makita. Puti pa siya. Ayun, nag-signal siyang lumiko. Yun, nawala na siya. So di-distansya tayo dito sa sinusundan natin dahil mahirap na. Hindi natin alam kung anong meron diyan sa na yan. Baka mamaya biglang nagkarambola na diyan. Hindi natin alam ayun may tatawid ng kotse nahirapan siya kasi hindi niya makita hindi niyo makita yung kalsada. Buti na lang araw na kailangan alerto ka sa mga ganitong sitwasyon. Kailangan alerto ka talaga. Meron kang enough distance. Kung makikita nyo, ewan ko kung nakikita dyan sa video kasi sinisilip ko tong phone, parang ang layong tignan, pero pag dito sa nakikita ko, merong truck dyan sa harapan ko na enough lang yung distance ko. If in case mag sudden stop siya, makaka-stop pa ako. Hindi na ako nag-a-attempt na mag-overtake
better to be safe than sorry, mga kapatid, ano. Mahirap. Ayan, medyo lumilinaw-linaw dito ang ano. Hopefully hindi ganito, no, na dire-diretso, no. Hindi ganitong dire-diretso yung ano, yung snow. Pero nakita nyo, no, nababaon na yan, no. Ayan, no, nabaon na. Nababaon na yung mga bahay sa snow dahil meron pa ngayon na susunod pa uli na ano, snowstorm, no, announcement dito sa Ontario. Hindi malamig dito masyado, no, pero yung snow kasi ano yan nasa range ng mga nasa -8 hanggang -15 dyan. Maraming snow lalo pagka ganun ng temperature. Ayun, medyo nag-clear dito, no? Nag-clear na dito. So, may area lang doon na malakas ang snow. Pero dito medyo nag-clear na. So, yan, bumibilis na uli yung mga sasakyan sa harapan ko. Pagka ganito ang weather, ano, kailangan ng mas mahabang pasyensya, no, at yung ano, no, huwag kang magmamadali dahil for sure yung mga gumagamit ng kalsada, yung iba dyan talagang gusto nila safe sila, so dahan-dahan sila mag-drive, ano. Kung maiinip ka, no, hindi ka marunong magpasensya, mag-a-attempt ka ngayon na mag-overtake dyan, ano. At pag nag-overtake ka, mahaba yung overtaken mo, mas delikado. So, isin na lang natin, ano. Mag-delay ka ng mga ilang minutes, no, kesa naman na maaksidente ka or maka-aksidente ka. Yung kita yung tambak ng snow sa kanan, ano. Ayan, no. Lampas tao na no. Tapos mag-i-snow uli mamaya. Nako. So marami pa tayong dadaanan na ganito mamaya pagka lampas natin ng North Bay. Itong 4-lane highway na to, no, magiging single lane. Meaning, salubungan. Yun ang nakakatakot, yung salubungan. Lalo na pagkagabi. Kasi sa salubungan, lalo na sa kurbahan, ano, mahirap dun sa kurbahan na marami kang kasalubong, no? Kasi kapag nadulas yun, pupunta sa harapan mo yun. Eh what if ang nadulas is truck, no? Humarang yung trailer dyan sa harapan mo, babangga ka dun talaga. Meron mga video ko nakita, no? Kasi nakasubscribe ako dun sa mga aksidente. Salubong na ganyan, nadulas yung kasalubong niyang 4-wheelers, pumunta dito sa linya niya, nabangga niya, no? Eh kung 4-wheelers, safe ka, no? Kaya lang yung nabangga mo, eh hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, no? Pero mo, ang total gross ko is 95 to 100,000 pounds. Tapos yung mga kotse na yan, 6,000 pounds lang yung mga yan, no? Yung difference, napakalaki. 10 ulit or mahigit pa. Kaya napakadelikado nitong daan ng ano ng Ontario, itong Highway 11 at 17. Dahil lalo na yung 11 dahil almost 1,000 kilometers yung single lane highway, yung salubungan. Kaya napakadelikado.
So yan lang ang current situation dito mga kapatid, ano. Mamaya tignan natin yung sa single lane highway, mag record tayo ng video para makita ninyo kung gaano kadelikado ang dinadaanan namin dito kapag winter time. So kita-kita tayo mamaya. Oops, teka lang, dito tayo. Anong meron dito? So bago ko magano to, meron napunta siguro dito sa ditch, ano. Oo, ayan, merong napunta sa ditch mga kapatid, ano. May rumisponde na. Ayan, makikita nyo. Ayan, meron napunta sa ditch, oh. Ayan, oh. Oh, ayan, umikot yan. Umikot yan. May trailer siyang dala, umikot siya, no? Bumaliktad na gano'n. Ito ngayon, yan, medyo nagtutunaw na ganyan, napakadulas niyan. Madulas na madulas siya. Pagka nag-apply ka ng brakes dyan, lalo na yung pakurba, nag-apply ka ng brake. Tapos, tinulak yung tractor head mo ng trailer. Eh, mag-ano ka niyan, jackknife, no? Hanggat maaari, bago magkurba, eh, nasa safe speed ka na. Marami akong napanood niyan, napag-aralan, tinuro sa driving school, no? At nakita sa YouTube, nandiyan sa YouTube lahat, ano? Sa Facebook, pare-parehas ang sinasabi ng mga eksperyensyadong truck driver dito sa US and Canada, no? Or doon sa mga bansang merong winter time, na once na na-approach mo na yung curve, make sure na nasa manageable speed ka. Iwasan mo na mag-be-brake, no, sa kurbahan. Kasi yung weight ng trailer, yung weight niya is more than, dito sa load namin na double or more pa yung weight ng trailer kaysa sa tractor head. Eh, tandaan natin, merong connection yung tractor head tsaka yung trailer, no? Kumbaga, hindi siya straight track, ano? Meron siyang connection doon sa kingpin niya, sa fifth wheel, ano? Ngayon, sa air brake, kumbaga, although advanced na ngayon lahat, ano, merong mga ano na dyan, yung mga valve na nagbibigay agad ng mga air, meron pa rin delay yan na kaunti, no? Just like mga as 1 second na delay bago pag inapakan mo yung service brake bago mag-apply dun sa trailer brake. So, ang tendency, mauna yung tractor head na magpreno, susunod kaagad yung sa trailer. So, itutulak ng trailer yung tractor head, no? Kasi mabigat siya, eh. Ano? Pag sa kurbahan nagpreno ka, itutulak yan. Kaya magja-jackknife tayo. Doon nangyayari yung mga jackknife. Kapag nadulas, wala na, jackknife na talaga. Nararamdaman ko yan. Nararamdaman ko. Kasi meron din mga pagkakataon talaga na hindi mo maiiwasan na kailangan mo magpreno sa mga curve, no? Pero make sure na once na i-apply mo yung preno, konting-konti lang at pakiramdaman mabuti ang reaction ng truck natin. As much as possible, iwasan ang magpreno sa kurbahan. Dahil dyan mangyayari talaga yung madudulas and magja-jackknife, lalo na pag ang kondisyon ng kalsada is madulas, no? Base lang yan sa experience ko, mga kapatid, ano? Iba-iba yan. Pero karaniwan sa mga napag-aralan ko, napanood ko, no? Tinuro sa driving school, yan ang pare-parehas ang sinasabi nila. And napatunayan ko, no, na-experience ko na ganun nga talaga ang nangyayari, no? Law of physics, no?
Na ganun talaga. So, na-share ko lang mga kapatid, ano, para dun sa mga alam ko, may mga nanonood sa akin na mga magpupunta dito sa Canada, no, mga kapatid. Ma-experience nyo rin yan once na nandito na kayo. At least kahit papano may na-share ako dyan sa bagay na yan, ano. So yun lamang muna mga kapatid. Maya-maya magkita tayo dun sa after ng North Bay, Ontario. Magiging single lane highway na to, no. Ipakita ko sa inyo kung anong sitwasyon doon. Hopefully ganito lang, walang snow yung kalsada, walang compact ice, para hindi tayo mahirapan. Kita-kita tayo mamaya mga kapatid. Good afternoon mga kapatid, ano. Nire-report ni Garmin tsaka ni Google na meron daw aksidente up ahead. So let's see kung totoo yan, ano, na merong aksidente dito. Kasi may nakakasalubong naman ako ng mga sasakyan eh. Kung talagang wala, sana wala akong makakasalubong, ano. So nakasara yung kalsada, no. Kasi kanina chinek ko sa sa 511, ano, nag-dial ako. Okay ang kalsada, walang closure dito sa Highway 11. Pero ngayon nire-report nito ni ni Garmin tsaka ni Google Map na meron daw. So hindi ko alam kung meron nga ba. Titingnan na lang natin, no? Kung meron nga. 2 kilometers, turn right on unpaved road. To, pinipilit nito ni Garmin na mag-reroute. Kalukuhan nito ni Garmin, ano. Magre-reroute ka rito, nako. Tapos ka rito pag nag-reroute ka dito. Sa bundok ka mapupunta. Ayan, oh, may mga truck ako nakakasalubong. Eto na. Eto na siguro yung ayan. May slowdown na, oh. Pero nadadaanan, hindi close, di ba? Kasi may pasalubong yun. Turn right onto the unpaved road. Ewan natin kung hanggang saan itong haba nito, no? Ayan, oh. Oh. Alam nyo mga kapatid, palagi rito ang aksidente kapag winter time. Kasi ang mga sasakyan dito mabibilis. Sa totoo lang, dahil kakaunti ang obstruction sa kalsada, kakaunti ang mga lubak, kakaunti ang mga sasakyan, kaya ang takbo ng mga sasakyan dito mabilis talaga compared sa takbo ng mga sasakyan dyan sa atin sa Pilipinas, no? Mabibilis talaga dito. And kumbaga nagre-rely sila sa kung ano yung regulation, kung ano yung batas at regulasyon ng pagmamaneho at rules ng kalsada, no? Like pag ikaw ay nasa main road, no, kagaya nito, expected ng bawat driver dito sa Canada is i-claim nila na right of way nila, no? Right of way nila. So, ang nasa isipan na ng mga driver habang nagmamaneho at binabagtas nila itong main road, walang sino man ang pwedeng basta na lang lumabas dyan, humarang sa kalsada.
na hindi magi-stop para tignan kung free sila na mag-merge sa main road. So, habang nagdadrive yan na mabilis, 100, 110, 120, dahil nasa main road sila, ang nasa isip nila, right of way ko to, dire-diretso lang ako. Kung meron man mag-merge dyan, titigil dahil right of way ko to. Ganun lang ang nangyayari, Pero pag nagkaroon ng konting pagkakamali, halimbawa yung mga baguang driver, bigla silang lumabas dyan, nagkakaroon ng aksidente. Ganun ang nangyayari, So may advantage at disadvantage yung ganung rules. Sa atin kasi walang rules. May rules pero walang sumusunod, Walang sumusunod ng batas trapiko. Swerte na kung meron sigurong kalahati. I don't think na merong kalahati. Lahat hindi sumusunod. Dahil isa rin ako doon sa mga hindi sumusunod nung nandiyan ako sa Pilipinas. Dahil sa hirap ng sitwasyon ng kalsada at gusto mo nang makauwi, sa sobrang stress, sa dami ng obstruction, tao, hayop, bisikleta, pedicab, tricycle, motor, kalesa, kalabaw, lahat, bata, tao, mabagal na sasakyan, lahat, lubak na kalsada, may maliit na kalsada, lahat ng obstruction na pwede mong isipin, makikita natin sa kalsada natin dyan sa Pilipinas. Dito, wala yung ganun, Well, dito may mga deer, may moose, may mga hayop na tumatawid, Pero hindi kagaya dyan sa atin na talagang maraming obstruction sa kalsada. Isama mo pa yung mga nagbabiolate ng rules ng kalsada, Napakadami mong iisipin pag dyan sa atin sa Pilipinas. Kaya yung mga Canadian dito, pag nag-drive dyan sa Pilipinas, makakapatay sila. Pagka ang in-apply nila is yung habit nila, yung way nila ng pagmamaneho dito sa Canada. Pero sa tingin ko, itong aksidente na to, dahil, kasi tuyo ang kalsada, makikita nyo naman, dahil umaraw, natuyo yung kalsada, Hindi natin alam kung ano ang naging sanhi ng aksidente na yan, So makikita natin dahil itong linya na natin ng umaandar kung ano man yung aksidente na meron dyan. Hopefully makita natin agad kasi lobat na yung aking camera, nag-signal na 10% na lang. Magpapalit tayo ng battery. Pero tignan natin kung anong nangyari dito, bakit nagkaroon ng pagbagal dahil daw sa aksidente, sabi ni Google Map at ni Garmin, Continue on Highway 11. Nakuha na. Ayan dito humiga dyan yung doon humiga yung trailer. Wala na, nakuha na. So wala na, nakalis na nahila na nung nakita niyo yung bakat doon sa gilid, yung tumagilid din yung trailer, baka nakatulog yun. So yun lang, nakuha na yung yung truck, ang bilis yung tumagilid ng truck. Nakuha na agad. Kita ko yung bakas sa yung sa bandang kanan, kung saan humiga yung So try nating tumigil dito,
kapatid, good morning. Gising na tayo, no? Hindi naman kagigising, kanina. Nag-prepare na tayo, no? Tinatapos lang natin yung time natin sa pre-trip, ano? Nakapag-ikot na rin tayo para sa ating pre-trip inspection, ano? Magtatag-test na lang tayo. And ito yung posisyon ko ngayon. Makikita nyo mga kapatid, ayan. And then sa lalabasan ko may nakaharang na truck, ayan, no? Minsan hindi sila nag-iisip, no? I mean, maraming slot dito. I'm pretty sure. Kasi nung umiyak ako madaling araw, nakita ko marami pang bakante rito. Pero minsan may mga ganyan na they don't care kung maharangan yung mga lalabas na truck, ano? Ayan, no? Kahit anong gawin ko ditong buwelo, hindi ako makakalabas dyan. Di ba? Kailangan kong kunin yung space kung nasan yung truck na yan bago ako makalabas. At the same time, ito, nakalabas siya, di ba? Ayan, no? Ayan, no? Kahit sinong magaling na, ano, hindi makakalabas dyan basta-basta, di ba? Pero yung nagdadrive niyang truck na yan, hindi niya na inisip kung makakaabala siya o hindi, no? Kung sira ulo ko, gigisingin ko yan. Pero kailangan ko yung gigisingin dahil hindi ako makakalabas dyan pala. Kasi eto sa tabi ko, mayroon ako ditong truck na katabi. Ayan. Kahit igilid ko pa yan, yung sa space na yan, iatras ko, hindi pa rin ako dyan kakasya. Pero itatry ko ang makakaya ko kung makakalabas ako dyan, ano. Kung hindi, gigisingin ko yan, papaabantihin ko yan, no? So tignan natin, ano, tignan natin kung makakaya natin dyan lumabas, ano, ng paunti-unti. Pag hindi, kakatukin ko yan, gigisingin ko talaga yan. Kasi kasalanan niya yan, eh. Hindi ko na siya nasasayang gigisingin kung magandang pinagparkingan niya. Hindi ka pwedeng magpa-park sa harapan ng mga truck na palabas na ganyan kasi mahaharangan mo sila, di ba? Pero let's see kung pwede akong umatras. Kung kaya ko namang umatras, hindi ko na yan gigisingin. So hintayin ko lang na matapos yung aking pre-trip inspection time na 15 minutes, ano. Kasi ang ginagawa namin, igay ko na lang dito, no, paano ako mahirapan. Ang ginagawa kasi namin, teka nga muna, mama. Ito, ginagawa namin, inuuna namin na mag pre-trip, no, sa umaga, para kung meron man flat dyan, kung may sumisingaw man na gulong dyan, kung may ilaw man na hindi gumagana, na maaring maging out of service ka, no, malaman mo na bago mo i-start yung time mo, para kung kailangan ng repair, ano, makakapag-set up na magre-repair, hindi tatakbo yung oras mo. Kasi once na start mo na yan, kahit naka-off duty pa yan, yung total on duty time mo, yung total hours mo na, I think 13 plus 2, 16 hours or 15 hours, may countdown na yon, magka-countdown na siya. Kung dumating yung ng after 2 hours nagawa or 3 hours bago nagawa yung truck mo dahil mayroong problema, wala na, nasayang na, no, nag-countdown na yung oras mo. So pag umaga, nauna talaga yung i-inspectin muna namin yung truck, ano, bago namin i-start yung timer na 15 minutes at least, ano, minimum pataas. So yun lamang mga kapatid, ano, hinihintay ko lang yung oras ko. Meron pang 6 minutes, then itatry na nating mag-back up. Kaya naman mag-back up kasi wala namang sasakyan sa likod. Ang kagandahan, walang nakaharang sa likod.
Kasi kadalasan ang ginagawa ng iba, doon sila humaharang. Imbis na dyan sa harap, doon sila humaharang sa likod. Kasi pa-forward naman lahat ng mga truck, no? Pag-aalis na. Hindi dyan sa harap. So, yun lang mga kapatid, ano? Tignan natin kung makaka-atras tayo doon. Maluwag naman, nakikita ko. Then, atras na lang ako. Doon na lang ako, iikutan ko na lang to, itong isa na to na nandito sa kanan ko, or aatras ako, doon ako dadaan na dito kung kaya kong all the way umatras na safe. Dito natin kukuhanin yan sa kaliwa. Maluwag naman sa atras na lang tayo kaysa naman magka-problema tayo dyan, ano. Pero kung mayroon talagang nakaharang sa likod ko, hindi uubra yan. Talagang gigisingin ko yan. Since maluwag naman sa likod. Hindi pala, may nakaharang din pala dito eh. Lang yan. Abalang ginawa mo pagka di ba? Ka nang harang ka ng ibang kapwa driver mo, ano nang mangyayari? Talaga eh. Basta ingat-ingat na lang pagka umaatras. Yung sa tabi ko, makakaalis na yun kasi makakabelo na siya dun sa ko eh. Sino ba namang nasa matinong nasa matinong kaisipan yan? Kung ikay wala ka na mapag-parking yan sa gabi, tapos dito ka magpa-park sa area na to, paano lalabas yan, di ba? Kung punong-puno ito, di ba? Hindi makakalabas, di ba?
nag-iisip ito. Pwede nga namang dito, sa banda rito, iabante niya paano, iniharang niya. Diba? Ay nako. So meron lang tayong 13 hours sa 1,200 kilometers. Kumbaga meron lang tayong isang oras. I don't know kung kakayanin ko to, no. Meron lang tayong isang oras. Kung ang takbo mo is 100 palagi, ano, and I don't think nakakayanin. Kaya pinilit ko nang marami na akong pahinga, actually 10 hours na mahigit. Kasi nga gusto kong i-maximize Continue on Highway 11. para makauwi ako mamaya. Pero pag hindi kaya talaga at nararamdaman kong madulas ang daan, another night tayo sa kalsada. Pwede naman akong humingi ng saklolo, no? Na susunduin ako. Pero hindi na. Kasi marami akong gamit eh. Marami akong gamit na kailangang dalahin. Eh magpapalipat-lipat pa ako. Okay lang. Na magstay pa tayo ng another night sa kalsada kung hindi talaga kakayanin. Pero hopefully kayanin ko, no, mga kapatid, ano. Pero kung ano to, summer, yung walang snow ang daan, kaya. Yung mula dyan sa rest area ng Hearst hanggang Winnipeg, kaya yan. Pero dahil may snow ang daan, medyo madulas. Siyempre nagdadaan-dahan tayo eh. So, baka medyo mabitin tayo talaga sa oras. Okay lang. So isang magandang umaga uli mga kapatid, ano. Magpo-focus muna ako dito. Then mamaya pag medyo makalahati na natin, ano, makahinga-hinga tayo, mag-video tayo uli. Isang magandang hapon na malapit ng maging gabi mga kapatid, ano. Time check 5:30 PM. Meron na lang tayo natitirang 300 kilometers, almost 300 kilometers away sa ating home yard sa Winnipeg. Meron tayong 3 hours and 18 minutes. I think kakayanin natin, ano. Makakauwi tayo ngayong araw na ito. Salamat naman, ano. I thought, ano, hindi ko nakakayanin makauwi sa araw na to. Akala ko bukas pa. Pero medyo sinuwerte tayo dahil walang snow ang daan. Ganito, dry siya. Ang snow nandyan lang sa gilid. So medyo kinaya natin, ano. Kinaya natin yung, ano, yung distance na 1,200 kilometers mula dun sa Hearst, Ontario hanggang Winnipeg sa home yard is around 1,200 kilometers. So kinaya nating takbuhin, no? Kakayanin nating takbuhin dahil hindi pa tapos ng within 13 hours of driving. Siguro may maiiwan dyan mga 5 minutes. Who knows, ano, mamaya.
Kasi mamaya, nandiyan na tayo sa Winnipeg, may mga traffic light na, no? Pero meron tayong extra 17 minutes to 293 kilometers. Meron tayong 3 hours and 17 minutes na titira sa clock natin, ano? Para tapusin ang run na ito. Well, pagka ganyan ang oras at ang layo at ang lagay ng kalsada, no, wala namang masyadong sasakyan, kakayanin natin yan, ano? Matatapos natin ang run na ito sa gabing ito. Salamat naman. And then meron na tayong reload. I think medyo busy ngayon ang company, no, dahil meron na tayong reload sa Monday. Papunta tayo ng Ohio. So magpapahinga lang ako mamayang gabi, bukas, and then umaga mga around 10 a.m. Pipick upin natin ang load natin dyan sa malapit sa border sa Pembina, sa Altona, Manitoba. Meron tayong load na pipick upin na hay, no, yung pagkain ng baka. I think pagkain ng baka yan. Hopefully hindi kailangan i-tarp kasi tinatarp namin ng hay sa yard mismo kasi nga mataas yun, ano. Mahirap pagpapanik ako doon, baka mamaya mahulog ako. Let's see, alamin ko sa Monday kung hindi na kailangan pang i-tarp yung load na yan. So yun ang kaganapan. Hindi na ako nag-video simula nung kaninang umaga, nung umalis ako dun sa pinag-parkan natin kagabi. Nag-focus ako talaga, no? Nakatutok lang ako sa kalsada. Almost lahat ng takbo ko is 105, no? Nag-i-slow down lang tayo kapag papalapit tayo ng town and city, ano? Pero most of my speed is 100 to 105 kph para kayanin nung 13 hours ko yung 1,200 kilometers. So far, tingin ko kakayanin, ano? Hindi pa ako hindi ko alam kung ano pang pwede mangyari dyan dahil meron pang 289 kilometers, no? Medyo malayo-layo pa yan, pero less than 3 hours na lang yan natatakbuhin, ano? Hopefully wala nang aberya sa daan, dire-diretso, no? Hanggang makarating tayo sa yard para at least makatulog tayo ngayon sa bahay. So yun lamang mga kapatid, ano, kita-kita tayo mamaya sa yard para sa pagtatapos ng week run na ito, no. So nagpunta tayo ng Wisconsin, and then Chicago, and then sa Almer, Ontario, and then from doon sa yard namin pinick up ko tong load na hila-hila ko ngayon pabalik ng Winnipeg. Total kilometers around 4,300, something like that, ano, 4,500 sabihin na natin, ano, lahat-lahat na round trip, ano, from Winnipeg to Winnipeg. Sa weeks run na to is 4,500 kilometers. Salamat at safe tayo. Hopefully wala nang maging aberya, no? Safe tayo makakarating sa yard ngayong gabi at makakauwi tayo. Kita-kita tayo doon mamaya kapag idadrop na natin tong load natin doon para tapusin ang run na ito. Isang magandang hapon mga kapatid. Yan, good evening mga kapatid. Nandito na tayo sa yard, no? Dadrop na natin tong trailer, and then good to go na tayo. Kailangan i-atras ko pa ng konti, nasa wala sa landing pad. So dito nagtatapos yung ating run for this week. Sa Monday meron tayo uling biyahe going Ohio, so kailangan na natin magpahinga, no, umuwi. Idadrop ko to, and then hakutin ko yung gamit ko, then uwi na tayo. So yun ang ating kumpletong biyahe sa linggong ito. At
hopefully sa Monday malakas ang ating katawan para magbiyahe tayo uli mga kapatid, ano. So samahan nyo ko, wag po kayong magsasawa na samahan ako sa bawat araw ng biyahe ng ating buhay. Hanggang sa susunod mga kapatid, huwag nyo pong kalilimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang gabi po, Manibelang Pinoy.